Walang eksaktong taon. Misamis Oriental. Ako nga pala si Arna. Itong ikikwento ko sa inyo ay ang karanasan ng aking kaibigan. Sa totoo lang, yung mga nakakatakot na palabas na pinapanood natin, hindi sila ganoon katotoo. Nadagdagan na para magkaroon nga naman ng kilabot at takot. Pero sa totoong buhay, hindi talaga ganoon ang nangyayari sa pagpapaalis ng demonyo o sanib sa isang tao. Nasa edad 17 taon ako na mangyari ito. Noong una, akala namin ay masakit lang ang tiyahin ko. Nilalagnat, nagsusuka, malamig ang pakiramdam, at walang ganang kumain. Subalit, ang pinaka hindi namin maintindihan sa walang gana niyang kumain, hindi siya pumapayat at ang tagal na niyang nilalagnat. Halos magdadalawang linggo na siguro. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, habang natutulog ang tiyahin ko, napansin ni Mama na nagsasalita ito na hindi maintindihan. Akala ni Mama nagdidelirio lang ito dahil hanggang ngayon nilalagnat pa rin si Tia Isabel. Akala nila kinukumbulsyon kaya sinugod nila ito sa ospital. Subalit, normal lahat ang resulta ng mga isinagawang laboratory test kay Tia Isabel. Kahit sa temperatura niya, hindi man lang tumaas ng 37 degrees Celsius. Kaya pinauwi na sila ng mga doktor. Nang makalabas na sa ospital ang aking tiyahin, doon na nagsimula ang bangungot namin. Isang gabi, bigla na lang nagising si Mama, bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Dahil nauuhaw daw siya bigla. Papunta sa kusina namin, madadaanan ang kwarto ni Tia Isabel. Habang naglalakad papuntang kusina, naririnig ni Mama si Tia Isabel na nagsasalita na naman. Akala ni Mama, nananaginip lang ulit, kaya tumuloy-tuloy na siya sa kusina upang uminom ng tubig. Pabalik na ulit si Mama sa kwarto niya nang marinig niyang tumatawa si Tia at parang may kausap. Lumapit siya sa kwarto nito sa kasinilip niya ng bahagya. Nakita niyang nakaupo lang ito habang nakatalikod sa pinto. Pero yung krus na nakasabit sa pader ay umiikot-ikot ng dahan-dahan. Sa sobrang gulat ni Mama, bigla niyang nilapitan si Tia Isabel. Nang makalapit na siya rito, kitang-kita niya ang itsura ni Tia. Normal naman ang itsura nito, ngunit may mga sugat. Oo, may mga sugat-sugat na parang nadaplisan ng mga sanga kapag ikaw ay tumatakbo sa kagubatan. Pero maayos na rin ang ngipin ni Tita. Ibang-iba sa mga palabas na napapanood natin. Subalit ang hindi inaasahan ni Mama na makita ay si Tia Isabel na nakangiti. Pero ang kanyang mga mata walang pupila. Purong puti lang ang makikita rito. Nakangiti ito ng todo mula tenga hanggang tenga. Hanggang sa nagkaroon ng punit ang mukha ni Tia Isabel. Sa sobrang takot ni Mama, napasigaw na lamang siya ng napakalakas. Sumisigaw si Mama nang biglang magsalita si Tia. "Huwag kang maingay! Natutulog si Isabel." Hindi naman iba ang boses ni Tita, pero ramdam mo yung nakakakalabot na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Dahil sa sigaw ni Mama, nagising kaming lahat at tumakbo papunta sa kwarto ni Tia Isabel. Pagkarating namin sa kwarto ni Tia, nakakaamoy kami ng malansa. Sobrang lansa na nakakasuka. Hanggang sa bigla na lang bumagsak ang katawan ni Tia Isabel sa higaan. Meron nga pala kaming paniniwala na kapag isa sa aming mga kamag-anak o kapamilya ang nagkasakit, dapat puting damit ang isinusuot. Sumisimbolo kasi ito ng kaginhawaan o kadalisayan. Pero nang gabing iyon, nakasuot lamang
si Tia Isabel ng normal na terno ng pajama. Dahil sa nangyari, kinaumagahan, maaga pa lang nagtungo na si Mama sa simbahan ng katedral para humingi ng tulong. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang mga paring nakalistino roon ay mga paring exorcist o yung mga nagpapalayas ng mga masasamang elemento o espiritu na gumagambala sa isang tao. Nakausap ni Mama ang isang pari doon. Subalit ang sabi nito, hindi sila agad-agad pwedeng magpadala ng exorcist. Maaari kasing masakit umano sa pag-iisip ang aking tiyahin. Nagsabi pa ito na dalhin daw muna namin sa doktor ng mga may sakit sa pag-iisip. Iyon ang unang sinabi ng pari kay Mama. Ngunit nang idinitalye na ni Mama ang kanyang nasaksihan noong madaling araw, doon na ito nagmungkahi na magpapadala muna ito ng mga pari para magpadasal sa aming bahay. Laking pasasalamat naman ni Mama sa mga ito dahil alam niyang mas maigi na rin iyon upang ang mga ito na mismo ang makasaksi sa kalagayan ni Tita Isabel. Ayaw rin naman dalhin ni Mama si Tia sa doktor dahil sa paniniwalang walang mali sa pag-iisip ng tiyahin ko. Tanghali na nang dumating ang tatlong pare sa bahay. Naghahanda lang sila ng mga kagamitan nila nang biglang may kumalabog sa kwarto ni Tia Isabel. Tinakbo iyon kaagad ng asawa ni Tia Isabel. Pagkapasok nito, nagsisisigaw si Tia ng, "Paalisin mo sila! Paalisin mo sila rito! Ayoko nandito sila!" Paulit-ulit itong sinasabi. Ang sabi ni Tio, nasa sulok lang si Tia ng kwarto na parang takot na takot. Nanginginig, gayong hindi naman niya alam na may mga pare sa bahay. Nang marinig ito ng mga pare, biglang sumeryoso ang mukha ng isang pare na si Padre Alan. Sabay sabing, "Padre John, maiwan kayong dalawa ni Padre Anton dito." Pagkasabi nito, doon pinaliwanag ni Padre Alan na ang nangyayari sa tiyahin namin ay sinaniban talaga, kaya susunduin na niya ang exorcist. Habang sinusundo ni Padre Alan ang exorcist, buong araw lang tahimik si Tia Isabel sa kwarto. Kung hindi tulog ay sisigaw lang kapag gising siya at sinasabing paalisin sila. Pero mararamdaman mo sa paligid yung kilabot. Huwag kayong matakot at mas lalakas ang loob ng demonyo na namamalagi rito sa inyong bahay. Sabi ni Padre John sa amin nang mapansin nito ang takot namin. Pagkarinig namin sa sinabi nito, tumango na lang kami. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot at kikilabutan kung nakikita mo ang mga cross na nakasabit sa bahay na umiikot-ikot dahan-dahan. Tapos yung dalawang santo namin ay nakatingin diretso sa mga pare at nakangiti. Bandang hapon, nagising ulit si Tia Isabel. Hindi siya sumisigaw pero natatakot pa rin siya sa presensya ng mga pare kahit hindi niya alam na may pare sa sala namin. "Paalisin niyo sila, hindi sila nararapat sa lugar ko." Iyan ang lagi niyang sinasabi. Tapos matutulog ulit. Hindi kaagad nakabalik si Padre Alan na sumundo sa exorcist dahil may mga proseso pa daw na gagawin. Kaya pinaiwan ang dalawang pare na si Padre John at Padre Anton. Sila raw kasi ang magsisilbing pananggalang upang hindi tuluyang makuha si Tia Isabel ng demonyo dahil sa matatag ang kanilang pananampalataya.